So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So muli tayo nagbabalik upang mag-share ng konting kaalaman based sa ating idea, sa ating nalalaman. So para po ito sa mga newbie, sa mga baguhan na gustong madagdagan ng kanilang kaalaman tungkol sa pagmamanok. Para naman doon sa mga veterano na or something na matagal na po sa larangan ng pagmamanok at medyo marami na po ang kaalaman. So marami pong video dito. So sa iba na lang po kayo manood. Okay? So ito nga po ulitin ko is para sa mga newbie at mga baguhan na nangangailangan pa ng kaalaman tungkol sa pagmamanok. Okay? So pag-uusapan natin ngayon mga kamanok is kung papaano ba itama ang moisture. Okay? Kung papaano ba pagandahin ang moisture ng ating mga alagang mga manok. Okay? Kung tayo man is nagagayak, so at nakikita nyo palagi na hindi nyo makuha yung tamang moisture ng inyong mga manok. Pag sinabing moisture, ito po yung tamang timpla ng tubig sa katawan ng ating mga alaga. So at makikita natin yan sa kanilang droppings. Okay, yung iba dyan masyadong matubig, okay, masyadong basag yung ipot. So yung iba naman masyadong dry. So atin po itong magagamit pagdating sa ating paggagayak mga kamanok. Kung tayo ay, for example, tayo ay may imbitasyon na pupuntahan o imbitasyon na a-attendan, so napakaganda pong i-apply, okay, ng tamang moisture pagdating sa ating mga alaga. Okay? So mga kamanok, bago ko po simulan yung ating topic ngayong araw na to tungkol sa moisture, gusto ko lang munang ipakita sa inyo ang isa sa ating na-breed na mga alaga. Okay? Para naman kahit papaano is merong dessert. Okay, dito sa video ito. So mga kamanok, ito po yung ating 6 months old na SBR. Ayan, makikita nyo po. Hindi pa ganun kaganda, pero syempre, ang mahalaga naman is healthy yung manok. Okay, kasi alam naman natin na kapag yung mga alaga natin is medyo alangan pa yung sukat, alangan pa yung edad, between 3, 4, 5, 6 months old, hindi pa ganun kagaganda. So hindi pa po kasi sila nagbo-bloom. Okay, compared natin do sa mga 7 months na at nag-i-start na pong nag-i-start na po silang maging binata. So ito po is 6 months old, medyo malapit na po ito, konting panahon na lang or ilang buwan na lang, makikita rin po natin ang kakisigan nitong ating manok na to. Okay, ang mahalaga healthy, ang mahalaga hindi sila nagkakasakit. So ito po yung ating SBR, ay makikita nyo po. Namumula na po yung kanyang mukha, sign of healthiness po. Then ito po, napakaganda po ng size niyan. Maganda po yung sukat ng manok. Pwede po siyang future na materials. Makikita nyo naman po. Ganda ng size. Okay, so yan po. Ang ating SBR, straight comb. Okay, pag sinabing straight comb, matitilos po o matutulis po yung kanyang mga palong. Okay, so yan po ay natural po sa isang SBR na kagaya nito. Malapit natin ng konti yung itsura. Ayan po. Okay. So medyo dark po yung kanyang itsura. Alright, so let's proceed to our video. Okay, let's proceed to our topic, sorry. So paano ba timplahin yung magandang moisture sa katawan ng ating mga alaga? Madali lang po yun mga kamanok. So pag po kayo is mag-i-start na maggayak ng inyong mga alaga, make sure kayo po ay on hand sa inyong alaga. Dapat kayo yung nagbibigay ng pagkain sa kanila, o kung hindi man, kailangan nasasabi nyo or namomonitor ninyo or na-orient ninyo yung tao na bibigay sa kanya ng pagkain. So ano ba yung ibig kong sabihin? Mga kamanok, ganito po kung kayo po is nagbibigay ng dry feeding sa inyong mga alaga, okay, kung kayo man is nagagayak, dry feeding, make sure right after na maubos ng manok yung kanyang pagkain, after 10 minutes, magbigay kayo ng tubig or kung anumang painom, kung may electrolytes, kung anumang halo ng painom na ibinibigay nyo sa kanya, make sure kalahati lamang po ng clay pot. Okay? Bakit po kalahati? So, pag po kasi kalahati, tama po, kalahati lang po nung tuka ang kanyang nai-dip doon sa tubig para po tama yung kanyang pag-inom. Nabibilang natin. Kasi po, pag po kasi punong-puno, pag po nilubog niya yung kanyang beak doon sa tubig, masyado po yung maraming intake yung tubig. Compared doon sa kalahati lang ng beak, tama lang po, mabibilang po natin, mame-measure po natin ang tamang dami ng kanyang pag-inom.
Okay? So, ano bang sunod na gagawin natin kapag ganyan? Bibilangin po natin ngayon yung dip. Okay? Yung dips ng inom ng ating mga alaga. Okay? Alam po ng manok kung gaano po karami ang kailangan niyang inumin. Siya po ang nakakaramdam kung gaano po karami ang iinumin niya para mawala po yung uhaw niya. Or something na para po ma-digest niya ng maayos yung kanyang pagkain na inintake. Okay? So ngayon, ano pong assignment natin? Bibilangin po natin mga kamanok kung ilan pong dips yung kanyang iinumin. At doon po tayo magbe-base kung ilan pong dips ang kailangan niya sa isang meal na yon. Okay? So ang manok po, mahihipo po natin sa kanyang butche yung pong tamang feel, okay, nung water at nung feeds sa kanyang katawan. Okay? So araw-araw po nyo yan gawin. Pag sila po is uminom, for example, nakakain na sila, after 10 minutes, pinainom po ninyo. For example lang to, uminom siya ng 15 dips. Okay? 15 dips, tapos bigla na siyang umayaw. Or umalis na po siya doon sa kanyang feeder or doon sa kanyang drinker. So, 15. Ngayon, observe nyo ngayon yung manok kung ano ba yung droppings niya. Okay? Pag nakita nyo na masyadong basa, ibig sabihin sobrang moisture yung manok. Okay? Ang gagawin natin ngayon, magbabawas tayo ng dips ng inom ng tubig ng manok. Kung sabi ko nga, uminom siya ng 15 dips, tapos yung kanyang droppings is matubig, okay, it's our assignment na bigyan lang sila ng, for example, 12 dips lang next meal. Okay, yun yung pong aalisin kaagad, aalisin nyo po kaagad yung kanyang waterer right after na makainom siya ng 12 or 13 dips para kahit paano bumaba yung moisture sa katawan ng ating mga alaga. So next meal, for example, nung umaga nga, uminom siya ng 15 tapos masyadong matubig. Sa hapon, bigyan nyo lang po ng 12. Then alisin nyo po yung tubig, saka nyo po padrapin yung manok. At tingnan po ninyo kung ano po yung magiging drop niya. It's either matubig pa ba siya or dry na siya. Okay, doon lang po sa dalawang yun magbe-base yung inyong monitoring. Ngayon, kung nakita nyo na medyo malambot pa rin, buo na siya, medyo malambot lang, hindi madampot, or may naiiwan pa siya pag dinadampot, next meal, kinabukasan ng umaga, gawin nyo lang pong 10 dips yung inom na tubig ng inyong mga alaga. Then, the same thing na gagawin nyo, i-monitor nyo ulit yung droppings niya right after niya na mag-take ng 10 dips. Okay? Kung nakita nyo na medyo dry naman, ay dry yung ipot ng manok, masyado sigurong marami yung nabawas nating dips. So ngayon, ating titimplahin ngayon. So kung 10 dry or sa 12 naman medyo wet pa rin, so pwede nating i-adjust yung dip. Dagdagan natin ng isa, 11. Okay, so next meal, try nating painumin ng 11 dips yung manok at i-monitor ulit natin kung ganun pa rin yung droppings niya. So for example, let's say, nakuha na natin yung tamang droppings. Ayan, so 11 dips, ang ganda ng drops. Pag kinuha ninyo, inyo pong ini-eat siya sa pader, kumakapit. So that is the right moisture para dun sa manok. So tandaan nyo po ito ngayon. Okay, kung gano'n karami yung pinakain nyo, kung gano'n karami or ilang grams yung pagkain na ibinigay ninyo, let's say nagbigay kayo ng 30 grams, tapos sa 11 dips ang ganda nung moisture nung manok, so wag niyo na pong baguhin yon. Okay, wag niyo na pong baguhin yon mga kamanok. So nakuha niyo na po yung proper droppings. Doon pa lang may clue na kayo kung ano ba talaga ang dami or ilan ba talaga ang dami ng dips na kailangang ibigay sa manok. So ganun lang kasimple mga kamanok. So observation po ang kailangan dito. Hindi po pwedeng hula-hula, tsamba-tsamba. Kailangan observation, monitoring po ang kailangan ninyong gawin para sa inyong mga manok. Okay, sabi ko nga po, ang paggagayak ng isang manok ay hindi biro. Kaya po ito ay pinaglalaanan ng oras, pinaglalaanan ng masinsin na pag-aaral. Okay? So far, sana kahit paano makatulong ang simpleng video ito para sa ganun magkaroon kayo ng idea kung paano ba kuhanin yung magandang moisture ng kalusugan ng ating mga alaga. So, sa paraang ganyan mga kamanok, sinasabi ko sa inyo na talagang malapit po kayo sa tagumpay kapag inyo pong nakuha ang sinasabi kong ito.
Alright? So mga kamanok, sa mga naghahanap dyan ng mura at maayos na bitamina na talaga makakatulong sa inyong mga alaga, which is natural and organic, why don't you try our very own Herb Ox mga kamanok. Napakaganda po ano. So hindi ko man maipakita sa inyo yung ating vitamins, pero sasabihin ko na rin po sa inyo, why don't you try our very own Herb Ox. Natural po yan para sa ating mga alaga. Kahit po 3 months old po pwede nyo po silang bigyan, at napakaganda po ng assimilation ng bitaminang ito sa katawan ng ating mga manok. Okay, sa mga interesado, mag-comment lang po kayo, or mag-comment lang po kayo, or iwanan nyo po dyan ang inyong mga details. Okay? So, paano mga kamanok? Once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So, kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng usapan sa pagmamanok, so don't forget to click the subscribe button and notification bell. Okay? So, once again, this is our SBR. Okay? Ayan, sa mga interesado. So, usap na lang po tayo. Alright? So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.